Si ISF. Yun. Siya lang yun. Tas siya lang yun. Oo nga pala, kasi kasama niya nun, Kaito. Yes, yes. Yung sila yung nag-represent for T-Ball. So, sabi nga ni Rackard kanina, meta to ni Kyrie. For Caldiz naman, kailangan niyang harapin. May meta. Ang current na, sabihin na natin, isa sa mga tinututukan pa sa Tama. Assassin users. In terms of emblems, naka-temporal reign. Dito si Kyrie is expected for Joy. Para naman dito sa Team Falcons. Okay, so si Clam TZ yung nakabadang. Si Tigreal nga. Pero usually, di ba badang parang maganda sa post fight? Actually, Kaya mo yes. sinabi parang napilit yung last 2 picks. Oo. Pero secondary setter naman ngayon ng XP. Yung sinasabi ni Igan kanina, gusto niyang sabihin na talagang feeling mo talaga sa meta ngayon, just like M6, parang dalawa yung roam. At ngayon, speaking of roam, talagang na-out of position yata ng malala doon si Kuya Ogwen, and he did not even use his flicker. Oo nga eh. So, first blood agad para dito sa Onyx Esports. At sa may mid the lane, grabe na Oy! mga okay. So, Kalkis na ka mag-dash away, pero look at the aggression coming in from Onyx Esports. Kakaiba. Grabe sila mag-ano, no? Gigil. Kasi yung edge na edge nung tower range, yung laban nila, ilalaban pa rin nila. Oh, tsaka si Kiboy, continuous yung ano niya. Yung rotation niya. Walang preno. Kailangan mauna dito si Flap TZ din sa pwesto niya just in case. Pero, ano pa nga eh. Nakapwesto na agad sa may turtle. Subukan nila ngayon dito na makapwesto, makahanap ng small opening, pero hindi yun binibigay dito ng Onyx Esports. Very fast turtle once more para sa Indonesia. Usong-uso ngayon yung kahit hindi pa level 4 yung XP, no? So, Laban kasama na. na agad sa turtle. Oo. Kasi ako nasanay para magpa-perform mo na sa gilid, kasama na mage. Oo. Si Midnight magko-call pa yan. Oh guys, wag muna, pa level 4 muna. Oo, yun nga eh. Pero dito, ganun din yung ginagawa kanina ni Kirk. Yes. So, iba ang rotation ng XP laners for Onyx organization. A little bit faster. Definitely Oo. mas spicy yung ginagawa dito ng ikot ng Onyx Esports as a whole. Siguro, sabi nila, okay lang na hindi ka muna level 4 pagpunta sa turtle. Kasi since nauna naman tayo sa pwesto, tayo nakakuha ng turtle, automatic level 4 ka naman after. Oo. Kaya, as long as may Bilisan na katawan natin. lang, Oo. may pangharang lang sa kalaban, kumbaga. Ang galing. So, Onyx Esports ngayon, maganda yung kanilang ginagawa for Team Falcons naman. Kanagandaan is, naging continuous pa naman yung kanilang laning. Pero speaking of laning, level 6 na si Kyrie. Ganun din naman si Kyle TZ. Mamaya pa ulit magkakatapatan. Gold leaderboard. Kyrie is second sa game. Kyle TZ is at 5th. Naku po. Okay. So far, again, para sa Falcon Esports naman, hindi nila kailangan masyadong, or Team Falcons rather, sorry. Team Falcons, hindi naman nila kailangan mag-panic masyado kasi Yes. it's all part of the plan. Kailangan lang mabuhay si Super Marco. As long as hindi masyadong mapuruan yung Granger nila, I think they're in a good position. Oo, nagsastock naman na yung Granger. As long as sabihin na natin, meron 3 items. Gucci wap na yun. At saka kahit umabot ng kahit mga 6 minutes. Oh. Actually, 7, 8. Not As long as bad. lagi nakakapag-lane. Kasi sa Vero din, medyo napupush back din siya ni Super Marco. In fairness naman, that's also the advantage of a Granger kasi early on pa lang, pwede ka naman medyo mag-skill spam. Di ba? So, Yes. Mahirap ka lane ng Granger. Alam na alam yan ng mga tropa natin. So for now, I'm actually surprised na hindi pa namamatay sa Vero. Or they're not even trying. Which means, very safe player. And he's also that taking time bomb para dito sa Onyx Esports. Para siguro mamamaya, pag sumama na yan, mas nakakatakot din yung death ball nila. Oh, kasi kanina ganun yung nangyari eh. Okay. Nag-ulti implosion. Si Naku Owen po. pero walang tinamaan, naramdaman din. Naku po! Ng Onyx Esports. Very crucial yun kasi even Flicker ay na-force out. Kailangan sana yun. And ngayon, ang gugulo ngayon, si Lutfi tungkol sa likod with that Hilda. He has full information dito sa 5-man ng Falcon. And looks like dahil doon, makadali naman ang isa. That's gonna be Kiboy going down. Ooh. Magiging atay dito. 4v4 pa rin ang labanan. Nasa ikutan pa rin. Itong sila Kyrie and Savero. Pero wala silang frontline para humarap. Okay, so parang hindi yata yung reset na lang. Kasi iba yata ang gagawin. Hero yata muna para sa side ng Team Falcons. Poke lang. Magiging sapat naman yung ginagawang pagsayaw dito ni Lutfi para mapatras lang ang Falcon Esports or Team Falcon. Ayan na, sinutok na! Opo!
Ayan na! Ayan Alam na. nyo na guys kung bakit pinipikang badang ngayon. Talagang napagandang performance ginagawa dito. Early on pa lang, mahapdi na. Wala pang gamit yan, di ba? Oo, hindi pa hindi na nakataka si Savero. Kaya naman pala, hindi na nila pinilit yung turtle kanina kasi magbabawas pa na sila ng isa. Pero wait lang, ayun na naman. Ayan, may pader! Sure hit! Walang takas-takas pag may pader na nakaharang sa kalaban. Na implosion malala ni Kuya Ogwen and another kill going over to Team Falcon. Okay, so naging effective na ngayon yung papader. Combo. Oo, yung combo ng TZ Brothers. Kiboy! Boy with the flicker in, and Kyle TC makakasayaw naman. May konting washing pa through the wall, through the window, through the wall ang malala. And para sa Team Falcons, dahan-dahan lang, 1 kill at a time. I think for Onyx Esports, specifically Kiboy, unnecessary super. Yung flicker, wala siya kasama nun eh. Kaya nga. Di ba nag-flicker siya para... Parang wala din ko follow up kung sakali. Oo, kasi nag-flicker ejector siya, tapos parang kasama naman niya doon is si Sans. So technically, hindi naman first hero, parang more on poke talagang pinagigilan sa Savero sa top lane. Ayan na nga ba, sinasabi ko, ito yung kailangan ng ating mga tropa pips. Makadali ng isa-isa, hindi mo kailangan manalo team fight kung kulang-kulang at bungi-bungi ang lineup ng kalaban. So dahil dyan, nagkakaroon na space even for Kyle TZ. Nakakasira na sila ng Torre ngayon at medyo nga. naiwan na ang Onyx Esports. So nagising na ang Team Falcons. Ito na yung pamilya, ito na yung pamilyar na ano. Ito na yung pamilya na Ito yung play. kilala natin. Yes. So ang pinaka naging game changer dun is yung naging agawan nila sa may turtle kanina. Akala natin Onyx Esports yung lumalamang, pero biglang gumawa ng play, nakahanap dun sa may top lane. So they gave enough space for Super Marco, who is already 3-0-2 Yeah, sa kanyang Granger. Maganda na yung position dito ni Super Marco. Pretty good stacks for sure. 3-0 just means na most likely 2 to 3 items na siya. And that will mean na they should be ready to go for 5v5. All you need to do, pag ganitong pwesto, pag ganitong sitwasyon, mag-aantay na lang talaga kayo ng set dito ni Flap TZ. Oo, ayun pala yung game changer. Yung pader suntok ni Flap To the TZ. window, to the wall. Oh. Yung to the window, to the wall niya kanina. Kasi Super Marco, to the bala lang. Si Savero naman ay nakafocus again with destroying the turrets against Team Falcons. Grabe, no? Imaginein mo, parang 5v5 agad yung makikita natin sa may turtle. Kaya nga eh. Ganon ka-ready yung mga teams for a team fight. Ay! Here we go. Beautiful implosion this time around. Nadali niya na malala ang kailangan niyang kunin. Kiboy goes down without a fight. E ngayon, trying to go for another one. Even under the tower, wala silang pakialam. Double kill para kay Super Marco. May turtle pang kasama. Team Falcons ngayon ang pumapayagpag. Grabe, no? Dito mo makikita na talaga naging worth it lahat ng pag-gym ni Flap TZ. Kasi dumidiin yung suntok sa mga kalaban niya, jokes aside. Team Falcons, ito yung mas familiar tayo, ito yung mga usual Team Falcons natin nga nakita from previous tournaments. Nagang very aggressive, maganda yung mga pasok ni Flap TZ. Onyx Esports naman, medyo rattled sila ngayon. Parang gustong gumawa ng play ni Kiboy, but again, it's all about the follow-up na nagmamatter. And yun yung kulang ngayon sa initiation for Onyx Esports. And looking at the items, medyo naiwan na ni Super Marco dito si Savero. So 2 items pala si Savero, but for Super Marco, that is already 3 core items. Nag-Sky Piercer pa, diretso na ng Rose Gold para dito sa ating game. Medyo iba din yung feeling, no? Pag hindi setter si Lutpi. Ang hirap. The biggest combo na they can make is pag si Sans kasama yung Frigid Glacier. Pero hindi din natin makita yung mga set ni Sans. Kasi parang din, inuunahan sila ni Flap TZ, gets? Oo. So parang dito, nahihirapan yung Onyx Esports kasi gusto lang gumawa ng play, pero may ibang, may threat agad from Flap TZ. Tapos kung hindi mo si Flap TZ, si Ogwen bigla nag-i-implosion. So for may implosion dito ni Ogwen, very effective. Take note, isa lang ang hindi pa niya nahahawakan out of. Ayun na naman, no? Lipat ng lipat si Flap. Grabe, walang katakot-takot. Which is one of the big advantages of a Badang. You don't even need to build damage. Mag-tank lang yan, promise. Tank build lang yan, tas meron lang most likely, tawag doon? War Axe. Thunderbelt. Thunderbelt. Oo, yun lang. Masakit na. Masakit na agad siya, no? So 7-2 score, guys. Laki na kalamangan ngayon ng Team Falcons. Meron pa silang Lord para dito sa ating laban. Onyx Esports, parang yung aggression nila kanina, pinatry naman nila, yes. Pero alam mo yung rattled na hindi malinis yung play, yung mga unnecessary silang reactions against what Team Falcons is doing. And
that is the result pag medyo down na yung roamer nyo. Si Kiboy, hindi na siya makagawa ng mga makulit na plays. Naghahanap na lang siya ng pwede niyang flickeran at iba to. Most likely, obviously, if possible, Super Marco. Pero pag ginawa niya yon, alay na siya. I think he has to go for something really... Parang nakapikit na siya noon pag iniksa niya. Pag Bahala iniksa na. niya, kayo na bahala. Okay Oo. na, gagawa ko na trabaho ko. And that's gonna be a 4v5, which is walang front line yung Onyx Esports pag ginawa niya yun. Oo parang gano'n din si Flaptizi. Kahit nakapikit yan sa muntok, parang okay lang din kasi alam niya na mas tana. Alam niya na merong follow-up. And that has been happening para din Ayan sa na nga. Team Falcons. Ayan na. Oh, nakabawi ng implosion dito si Kuya Mo. Gwen, dalawa na huli. And malayo ang follow-up nila. And that was a better play. Definitely 100% of the fist break as well. Flaptizi making sure na wala na makatakas pa. Okay, makakasira din ang Torres sa middle lane dito ang Team Falcons, even bottom lane. At mamapatay na rin nila dito si Sans at inuunti-unti na ang mga players ng Onyx Esports. Yeah, 1 by 1 they go. Ay! Si Kyrie naman gumagawa pa ng milagro dito sa likod. Pero hindi na magiging sapat. Cooldown ng skills niya. Flaptizi, Shinur win na.